Magandang buhay mga ka-TH, magandang oras sa lahat at sa ating mga ka-TH na nanonood at sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. Meron tayong video dito, reaction video tungkol sa nabanggit at inamin ni PBBM noong bago pa siya umupo pagka presidente ng Pilipinas. Ito yung isang interview sa kanya ng media. At pinag-usapan dito ang Marcos Wealth. Atin balikan muli ang bidyong ito. We have always said, meron kaming sinasabi, halimbawa, yung mga properties namin na nasa pamilya na mula bago pa nag-1965, bago pa nag-1972, nasa amin na. Sinabi niya kanina na you're looking for ways to tulungan ang administrasyon sa ang bayan. May sinabi dati si Presidente Duterte mga last month yata na merong lumapit sa kanya na representative from your family na nag-offer ng magsoli ng yaman, that was his term, including some gold bars. Can you give us the lowdown? I cannot, because wala pang masyadong pinag-usapan. Look, ang position ng mga Marcos has been consistent since 1986. Na unang-una, kailangan natin i-settle to dahil masyadong magulo ito. This is not helpful. Walang naitutulong ito. And we have always said, meron kaming sinasabi, halimbawa, yung mga properties namin na nasa pamilya na mula bago pa nag-1965, bago pa nag-1972, nasa amin na. So sinasabi namin, kung meron kayong hinahanap na kailangan maghanap, meron na katago. Sabi namin, kung meron kasi tapat ang paniniwala ninyo, meron kami tinatawag, kung meron kayong mahanap, inyo na. Okay. Itong tinanong kanina ng nag-interview ay yung may nabanggit na gold bars. Okay, at hindi ito itinanggi ni PBBM dito at ito maano natin pagkikita sa kanyang aksyon at sa pagsasalita na meron talaga silang wealth na tinatago. Kasi sabi ng newscaster na may lumapit kay Duterte sa panig ni PBBM para magipag-ayos, magipagsundo at merong ibibigay na tulong yung Marcos Wealth sa gobyerno ni Digong. Pero hindi naman itinanggi ni Bongbong. Pero hindi rin niya inamin na 100% na totoo at meron. Kaya patuloy tayo, baka meron tayong makuhang konting impormasyon na baka maano lang si Bongbong dito, slip of the tongue ang sabi nga. It is called in legal terms a quit claim. We have issued that quit claim since the Ramos administration. Itong quick claim na ito ay para sa mga mag-claim ng mga war loots. Ibig sabihin yung mga ninakaw ng mga kayamanan at ginto noong kapanahonan ng gyera ay pwedeng mag-claim ng iba't ibang bansa kung saan naroon or kinuha itong mga kayamanan na ito. Halimbawa, ang Cambodia, ang Singapore, Malaysia, Indonesia, kahit ang China ay makapag-claim ng kanilang mga ginto kung meron silang ebidensya nito. Kaya nga, ang mga ginto na inilagay ni FM, ni Ferdy Marcos sa iba't ibang bansa sa buong mundo, 170 banks all over the world, ang mga ginto na yon ay hindi pa yon mag-umpisa pagkaroon ng interest at hindi rin yon ma-withdraw within 20 years galing sa pagka-deposito nito. Dahil sa quick claims na yan. Si Ferdy Marcos ay hindi ganun katuso. Kahit na natunaw na yon at merong tatak ng Central Bank ang mga gold bars na yon, paghahari ng Pilipinas, alam ni Marcos, ni FM na hindi na yun maklaim. Pero binigyan niya pa rin ng taning ang mga claimants nito
ng war booties na tinatawag war loots. Mga gold ng iba't ibang bansa na mag-claim. Kasama na sa Pilipinas kung merong mag-claim. Pero walang ni isang nakapag-claim nito. Kaya noong pag-upo ni Bongbong Marcos ay lumipas na ang 20 years na palugit nito sa pag-claim. So expire na ang claim. Wala nang pwedeng mag-claim sa mga gintong yun, kundi ang beneficiaryo lamang, PBBM, at ang itong Filipino peoples. Kasi ang Filipino people ang isa sa beneficiary sa isang account na napakalaking halaga. Kaya yun yung tinatawag na claim. At kung bakit hindi makuha yung ginto noon, 20 years na nakalagak sa mga bangko dahil sa claim na yan. In fact, we had already signed an agreement on that basis with then Chairman Gunigundo of the who was then Chairman of the PCGG, pero ayaw lang ni Ramos. But that has been the consistent position of the family. And I think that is what Gov. Aimee expressed to the President. Nagganun pa rin. We're always willing to settle. Pag-usapan natin, ano pa pwede gawin para matapos din po. Ayan, so inamin niya na settlement. Kailangan masettle para matapos yung kaso. So kung settlement, ay isusuli nila yung mga ginto at mga kayamanan na iba pa. So ibig sabihin, meron talagang ginto na hinahabol ang PCGG kasi nabanggit ni Bongbong na they are solid to their stand na magipag sabihin natin na settlement or negotiate. Pero magtaka tayo, bakit ngayong naging presidente siya ay itinanggi niya na mayroong gold, di ba? Yung unang vlog ko, sabi niya wala eh. Dito meron eh. Saan ba kayo maniniwala mga ka-TH dito sa nakaraan niyang mga sinabi? 5 years ago yata ito, bago siya umupo. O itong ngayon lang niya sinabi na binawi niya yung sinabi dito na they are stand firm to their stands. Stand firm sila sa kung ano man ang gusto ng kanilang ama at ng pamilya, which is settlement at isuli yung mga ginto. Pero hindi rin talaga nagkasundo. Iwan ko kung anong dahilan kung bakit walang settlement na nangyayari sa panahon ni Cory Aquino. Dito marami tayong makukuha dito kasi ito'y quick interview ito, parang ambush interview. At hindi si Bongbong dito, hindi nakapag-prepara. Kaya makikita nyo, ginunguya yung pandesal. Kaya pwedeng magkamali siya sa pagsalita dito, pwedeng inamin niya, umamin siya na meron nga silang Marcos wealth, which is yun ang isitol nila with the government of Cory Aquino. 30 taon na ito. Anong kaso ang alam ninyo na 30 taon hanggang ngayon, wala pang ebidensya, wala pang pinakita, wala pang hindi pa kumanda. Because it is in the interest, the partisan interest, again, of these same people na keep it alive. Ito mga taong to, it's not a question of sincerely wanting to make things better. It's a question of paano ako tanggalin yan para ako ang umupo dyan. Totoo. What was the agreement between the governor and the... There has been no agreement na wala pang usapan. The lawyers, I think, have made some preliminary discussions, pero nothing has been decided. Nothing substantial has been decided yet. Even the process, who will be involved, etc. Hindi pa masyado. Are these talks continuing? Sporadically, I think. I don't think there's a weekly meeting or anything like that. Anyway, You cannot ask me that question. I cannot answer that question. Kasi nga sinasabi, wala namang kami alam. Kung meron nga kayong makita, di kunin ninyo. Quit claim na. Hindi talaga amin yan. Ayan. Sorry, sir. Ano yung sinasettle natin? I don't know. Look. First, I am not privy to that conversation. Okay, balik tayo sa quick claim na yan kasi yan ang pinakamaganda na
napaksa dito sa bidyong ito. Quick claim, claimants ng iba't ibang bansa na itong naapektuhan ng giyera na ninakawan ng mga Hapon at dinala dito sa Pilipinas ang mga ginto. Kaya pwede nilang mag-claim yun. Ngayon, paano nila mag-claim yan? Kasi tinunaw na ni Apo Lakay sa basement mismo ng itinayo niyang Central Bank or Bangko Sentral ng Pilipinas, ay nagtayo doon ng minting station, yung magtutunaw. Ang trabaho doon ay pagtutunaw lamang ng mga gold bars, i-resize ito into standard na size na gold bar, which is 6 kilograms mahigit ang mga standards na na gold bars ng mga bangko. At ito'y tinatakan ng Central Bank of the Philippines or Bangko Sentral. Kaya mahirapan na mag-claim ang Cambodia, ang Indonesia, Malaysia, Burma. Mahirapan sila mag-claim nito dahil wala na ngang serial number at tinunaw na ito. At Philippine gold bars. At hindi naman sila makapagsabi na ginto nila yon kasi ang Pilipinas ay maraming minahan ng ginto noong World War II. Kaya pwedeng sabihin na FM na galing ito sa mga minahan namin. So yan, kaya hindi na-claim sa iba't ibang bangko ng mundo, ay binigyan nga ni Marcos ng 10 to 20 years na palugit yan para sa quick claims. Kaya nga hindi nagka-interest ang mga na yun, for 20 years wala yatang interest ang mga deposito na gold bars na yun. At pagkatapos, pag expire ng quick claim na yan, expired na, tsaka na lamang nag-umpisa ito pagtubo, pagkaroon ng interest. Hanggang sa ngayon ay umi-interest ang mga gintong ito. All I know is that I have expressed to you the same position that the family has held since 1986. That we have identified whatever belongs to the family, the provenance of those assets, those properties, whatever they may be. And if the government is saying na may tinatago pa kami, sabi ko, we will help you find it. And you can have it quickly. Ayun, pwedeng makuha yun kapag mayroon talagang ebidensya ng mag-claim. Ang problema ngayon ay genius nga yung ama ni PBBM, napaka-genius. Kasi ang mga account ay nilagyan niya ng iba't ibang code name. Mga code name lang yun. Pero sa likod noon ay kanyang signature. Kaya mahirapan na makuha ang mga yun. Matalino nga eh. Hindi pinangalan. Pati yung kay Imelda, hindi pinangalan kay Imelda, pinangalan sa ibang babae. Pero ang signatory ay Imelda pa rin. Kaya hindi nila makukuha ng sino man yung mga account na yun. Ang nakukuha lamang ng PCGG ay yung nakapangalan sa mga Marcos noong kapanahonan ni Cory. Okay, ito naman yung isang video ni Lito Atienza na nagsasabi siya na meron ngang mga ginto si Marcos, si Imelda, at kaya tulungan dapat si Imelda na mabuksan itong foundation ng Marcos para doon dadaan or doon ipupundo ang mga gintong ito. Pero ayaw talaga ni Cory Aquino na babango muli ang pangalan ng mga Marcos kasi na-dismantle na niya. Nasira niya na ang mga pangalan ng Marcos. Kaya kahit na sa kabutihan ng bayan, for the good of our country, ay hindi pa rin tinanggap ni Cory Aquino ang offer ni Imelda na almost 90% 90% of Marcos wealth, yung mga gold, 90% noon ay ibigay sa Pilipinas, sa gobyerno para sa mga tao, at 10% lang ang matitira sa pamilyang Marcos. Yun ang last will testament ng Apo Lakay. Ako ang pinagsabihan niya. And I reiterate my position which I said last week. Sinabi niya sa akin, meron silang 7,000 tons. Ang sabi ko sa inyo, you confirm it with her. It is not a problem. But I cannot change that story because yun ang sinabi niya sa akin eh. Kala pa nga si Amy. Sabi ni Amy, Mayor, huwag ka makinig sa ito. Ayan, nakarinig pa nga daw. Nandyan daw si Amy sa harapan eh. Ni Lito tsaka ni Imelda.
ang pinag-usapan ito. Pero ngayon ay todo tanggi na sila na merong ganyan. Kasi nga ay maraming nagka-interest sa mga gold na yan. At kung malaman na hawak na ni PBBM ay naku, mayroong sisiklab na kung ano-ano na naman dahil sa mga gintong yan. Okay, so kung nagustuhan yung ating episode ngayon mga ka-TH at sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga uploads. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all and God bless the Philippines.